Mga kababayan, mga katambay, muli po, nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin ito pong pahayag ni BBM mga tambay. Ibang klase po talaga itong Pangulo na ito. Talagang ang korupsyon po nangyayari po sa kanya ng mahigit 3 taon ay sinisisi na po niya ang nangyayari pong korupsyon sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase po mga tambay. Dahil daw po ang nakarang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang sistema raw po ay hindi binago. Hindi raw po talagang ang sistema ay hindi raw po chine-check o yung pag-check sa budget. Mga bayan, ibang klase. 3 taon, ikaw nakaupo. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, walang issue ng ganyan na ang mga politiko, lalo-lalo ang mga senador at congressman, ay na-involve sa malawakang korupsyon ng pagnanakaw kay dating Pangulong Duterte. Tapos isisisi mo kay dating Pangulong Duterte ang laganap at systematic na korupsyon sa administrasyon mo. At sino ba ang pumipirma ng budget? Hindi raw po kasi ito parang ang pondo raw ng bayan kailangan daw mapangalagaan dahil daw sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi raw binago. Ibang klase. Nabago nga sistema kay dating Pangulong Duterte. Nabago. Dahil nung panahon ni Pinoy, problema na yan. Kaya nga nagkaroon ng mga pidap. Nagkaroon ba ng pidap kay dating Pangulong Duterte? Kay Pinoy, meron pidap. Sa'yo naman, flood control scandal. Parehas kayo ni Pinoy. Tapos ngayon, sisisi mo kay dating Pangulong Duterte. Iba, kaya ka tuloy tinatawag na weak leader ni dating Pangulong Duterte. At may karga-karga pang pulburon ayon sa dating Pangulo. Kaya pala, weak leader ang tawag sa'yo. Dahil ganyan ka pala. Pagka ikaw yung kahinaan mo, yung kahinaan at kapalpakan mo, nagtuturo ka sa iba. Dapat ka na talaga palang palitan. Dapat ka na pala talagang sibakin. Wala ka pala talaga sinabi at wala ka palang kalatoy-latoy na presidente ng bansa umano. Pakinggan po natin ang pahayag niya po mga kababayan sa kanyang podcast. You vow that every centavo of public funds will benefit Filipinos, no? But what concrete mechanisms are now being placed so that future budgets are free of these insertions and these anomalies? Is blockchain and AI one of the solutions to create that transparency? Well, I haven't seen any AI that's specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. Okay. However, what has happened has been that we have violated the rules. Those rules exist, Yeah. and simply we don't. In the last decade, Yeah. they stopped following the rules. Yeah. For example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project. And then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Oh. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yon. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung Yeah. acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance nung local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Sa tawagin yung contractor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, Yeah. you don't think about this anymore. Yeah. Grabe na mga tambay. Grabe itong Pangulo na ito. Yung malawak ang korupsyon niya na trilyon, bilyon, isinisisi ngayon sa nakarang administrasyon. Ibang klasing mamuno ito. Mahaway, sa kanya laganap ang korupsyon. Kay dating Pangulong Duterte, walang issue ng korupsyon. At walang issue kay dating Pangulong Duterte, naghahatid ng basura, na mali-malitang basura ng pera sa Malacanang. At sa kanyang speaker. Hindi po ba? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang issue ng ganyan. Ibang klaseng Pangulo ito. Bakit po kasi nagkaganito ito? Ganito po kasi ginawa niya eh. Kaya wala na po nag-iimbestiga sa korupsyon. Pag-upo niya po, ganito po ang ginawa niya.
mga tambay. Pakinggan po natin kung ano po ginawa niya. Sinibak niya agad ang PACC, ang Presidential Anti-Crime Commission. Bakit niya sinibak? Dahil sa ganitong systematic na korupsyon? Mga kabayan, pakinggan po natin kung ano po ang pakinabang ng PACC. Pangontra sa korupsyon. Yan po ang mandato ng Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Kaya si Greco Belhica na dating namuno sa ahensya nagulat sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na buwagin ito. Nasa front ng balitang yan si Maricel Halili. Sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon niyan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Kaya naman nagulat ang dating PACC chairman na si Greco Belhica sa desisyon ni PBBM na buwagin ang komisyon. Importante rin daw sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsisigurong walang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho natin pwedeng asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalat naman ng droga, talamak ang korupsyon at krimen. Ngayong wala ng PACC, sino nang gagawa ng trabaho nila? Base sa Executive Order No. 1, ibabalik sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang trabaho. Bukod sa PACC, binuwag din ng Executive Order No. 1 ang Office of the Cabinet Secretary. At ang kasalukuyang Cabinet Secretariat ay pangangasiwaan ng Presidential Management Staff. Para naman sa mga mawawalan ng trabaho sa mga binuwag na komisyon, makatatanggap sila ng benepisyo. Nakita niyo po mga tama, ibang klase, no? Ibang klase. Paano mo masusugpo ang korupsyon sa gobyerno? Yung mismo nag-iimbestiga ng korupsyon, itinanggal mo, sinibak mo. Tapos ngayon, lahat ng korupsyon ngayon, isisisi mo sa dating Pangulo. Wala na po talaga pag-apag-asa ang Pilipinas, mga kabayan. Ang ating bansa ay talagang nasa basurahan na pala. Hindi pala papunta. Nasa basurahan na. Dinala po tayo ng 3 taong grabing pagkakautang. Binaon tayo ng husto sa pagkakautang na walang proyekto. Ang proyekto po ay puro korupsyon, umano. Mahigit 5 trillion ang inutang po ng administrasyon po ngayon. Wala po tayong nakita na build, better, more. Puro korupsyon ang nakita natin. Pero ngayon, isinisisi na po ang sinasabi pong laganap na korupsyon sa kanya administrasyon dahil daw po sa kapabayaan ng dating administrasyon. Naging pabaya po ba ang dating administrasyon, mga kabayan? Naging pabaya po ba sa korupsyon? Iniimbestigahan nga ang korupsyon ng mga politiko at sangay ng gobyerno sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Napakarami nga nasibak at merong mga napakulong. Sa panahon po ba ni Bongbong Marcos, meron po bang nasisibak at napapakulong? At meron po bang iniimbestigahan? Meron. Kaya lang, moro-moro umano ang imbestigasyon. Anong klaseng presidente meron tayo, mga kabayan, sa panahon ngayon? Kaya ito pong ginagawa ng Pangulo ngayon, mag-aapat na taon, wala kang ginawang trabaho, tulog ka. 3 taon, hindi mo nalaman na ganyan na pala nangyayari sa gobyerno mo. Malalang malala na ang korupsyon. Pera ng taong bayan, pinababayaan mo. Hindi mo tinututukan ang mga proyekto. Ipinagmalaki mo pa. Ipinagmalaki mo pa na ikaw ay dati kang nasa local government at dati kang nasa legislative. Naging congressman po ito eh. Naging senador. Tapos sasabihin mo hindi pipirmahan hanggang hindi finish ang proyekto. Alam mo palang gawin eh. Bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi mo tinutukan ang mga proyekto mo? Ngayon, pinaubaya mo ng pinaubaya lang. Ganon. Ano ginawa natin? Nagpa-party-party. Nag-travel-travel. Tulog. Ganon ba ginawa mo ng 3 taon mahigit, Mr. President? Tapos ngayon ka naninisi. Dahil malapit ka ng pabagsakin ng taong bayan. Ganon ba?
Dahil nag-aaklas na ang mamamayang Pilipino na galit na sa paglilingkod mo. Dahil wala kang ginawa kung hindi 3 taon dalhin sa korupsyon ang ating bansa o aming bansa, ang aming bansa. Ibang klase ka, Mr. President. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Kaya mo lang binabanatan si dating Pangulong Duterte dahil wala rito sa bansa. Dahil pinatapon mo. Pero kung nahandito si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, malabo mong mabanatan yan na ganyan ang sabihin mo sa kanyang paglilingkod. Halos lahat ng 6 na taon na paglilingkod ni dating Pangulong Duterte ay wala halos nasabi ang majority ng Pilipino at napakataas ng kanyang approval at trust rating. 90 plus ni hindi man lang sumadsad sa 25% ang kanyang approval at trust rating. Nakatulad mo, ikaw nga sadsad. Kontrolado mo pa ang mga nagse-survey company. Hindi kaya kontrolado mo pa ang mga survey company? Bagsak ka pa. Hirap na hirap ka pa ibangon. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, halos lahat ay napakarami pa niyang kritiko. Nakikriticize pa sa kanya. Nandiyan ang mga liberal, pink, dilaw, noong mga panahon na yon. At mga mainstream media, nagalit din sa kanya umano. Pero sa kabila nun, napakataas pa ng kanya approval at trust rating sa mga Pilipino. Samantalang ikaw, wala ka pang nagagawa, naninisi ka na. Wala ka pang napapatunayan, wala ka nga mga proyektong malalaki na build. Naninisi ka? Ano ka, bangag? Ano ba tinira mo? Tumira ka ba ng pulburon umano? Ibang klase ka. Bangag ka ba umano? Ibang klaseng presidente ito. Yung dating Pangulo na napakaraming nasolusyong problema, yung COVID-19 na solusyonan niya na hindi magkamatay ang mga Pilipino. Ikaw, bagyo pa lang pagbaha, kumakamot na ulo mo. Ang ibinibigay mo sa taong bayan, yung dati pang nagamit para lang makapagbigay ng tent, yung dati pang ginamit sa COVID-19 ang hinihingi mo sa Red Cross. Ibang klase ka. Tinawagan mo pa si Gordon, napakahusay mong Pangulo. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, hindi nangyari yan. Hindi po ba? Hindi nagrereklamo ang mga taong bayan na sila'y nagugutom at nahihirapan sa kabila ng sila'y napakarami ng pinagdadaan ng problema. Lalo-lalo ang pagbaha, bagyo at may paglindol at pagputok pa ng bulkan. Lahat yan ay nasolusyonan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Samantalang ikaw, ibang klase ka. Halos lahat pala ng pagnanakaw na gagawin ng gobyerno mo, isisisi mo kay dating Pangulong Duterte. Yung mga pera pala na napunta sa malalaking vault ninyo, isisisi mo kay dating Pangulong Duterte na pinabayaan yung sistema. Anong sistema ang pinabayaan ni dating Pangulong Duterte? Wala na nga halos nagnanakaw ng mga congressman at senador sa panahon niya. Dahil hirap na hirap gumawa ng korupsyon. Dahil takot sila magnakaw. Dahil babanatan sila ni Digong. Ibubunyag ang baho nila. Hindi po ba? Samantala ngayon pinagtatakpan mo. At sa panahon ni dating Pangulong Duterte, wala siyang speaker na magnanakaw umano. At wala siyang saldiko na nagtatago. Dala-dala ang pera ng Pilipino umano. Hindi pa? Hindi ba? Kaya dito mga katambay, nakita niyo po yung utak nitong tao na ito. Masasabi mo bang Pangulo pa ito? Yung ganitong klaseng utak? Wala kang natatrabaho? Naninisi ka pa? Kaya ito po mga tambay, itong ganitong klaseng presidente pala, sa tingin nyo, ito ba'y maglilingkod pa ng 3 taon pa sa atin? Ganitong klaseng, maglilingkod pa? Walang natatrabaho, walang nagagawa. Korupsyon lang, hindi niya masolusyonan. Walang takot magnakaw ngayon sa administrasyon niya. Wala siya nagagawa kung hindi isisi lang. Wala kang kamay na bakal. Yung PACC, sinibak mo pa na merong departamento na nag-iimbestiga, humahabol sa korupsyon. Tinanggal mo. Tapos ngayon isisisi mo kay dating Pangulong Duterte, kapalpakan mo. Dahil pati ikaw ay sangkot. Di ba? Pati nga si Chavit Singson ano sabi ni Chavit? Marami kang issue ng korupsyon. Kasama ka rin daw umano kay Napoles sa PDAP.
Di ba? Binabanatan din siya ni Chavit. Nakasama ka rin. Isang damo ka lang issue mo ng korupsyon. At pati ang probinsya mo. Paano mo sasabihin at isisisi mo kay dating Pangulong Duterte ang laganap at systematic na korupsyon ngayon? Dahil na binago ang sistema, lalong-lalo sa budget sa pagche-check ng mga proyekto. Binago ba? Pinaganda nga ni dating Pangulong Duterte. Kailangan mag-report kayo sa akin. Lahat ng proyekto, kailangan makita ko, tapos. At may mga litrato, may dokumento na ginawa. Hindi ka ba gago? Kung yung mga proyekto ni Pinoy na hindi natapos, tinapos niya eh. Tinapos niya. Dahil sayang ang pera ng taong bayan. Dahil natenga, dahil nga din sa korupsyon. Hindi ba? Pinopondohan pero hindi tinatapos. Ganun na nangyayari. Ganun din na nangyayari sa'yo. Kaya nga pati yung proyekto ni Pinoy na hindi tinapos at hindi natapos at hindi nagawa, tinuloy. Tinapos lahat ni dating Pangulong Duterte. Tapos sasabihin mo, palpak lahat ng kasiraan nasa kabilang administrasyon, samantalang kay rami-rami nagawa. Unbelievable ka. Dapat na po talaga ito kalad ka rin. Yung mga ganitong klaseng utak na pinuno ng bansa, hindi po ito pang presidente, ang utak nito. Mahusay lang manira. Puro paninira ang gagawin pala nito. Meron ka pang issue. Hindi pa tapos ang issue mo sa pagpapatapon mo. Kay dating Pangulong Duterte, hindi pa tapos yan. Hindi matatapos yan. Yung ginawa mo, hindi mo binigyan ng due process yung dating Pangulo. Kidnapping ang lumalabas sa investigasyon. Malaking problema mo yan. Lalong-lalo pag wala ka na sa kapangyarihan. Lalong-lalo na pagka hinugot ka pa sa Malacanang. Baka diretso ka pa sa kulungan sa ginawa mo sa bansa na mahigit 3 taon na ganito lang ginawa mo sa bansa, kahirapan, kahihiyan ng bansa, lubog sa utang, bagsak na ekonomiya, ni hindi mo masolusyonan ang problema ng mahigit 100 milyong Pilipino. Bilihin pa lang, hirap na hirap ka na. Bayarin pa ng mga Pilipino, hirap na hirap ka pa sa mga bayarin namin. Puro korupsyon lang ang tinrabaho nyo. Saan ka nakakita ang gobyerno? Mag-4 na taon na. Ang tinututukan, issue ng korupsyon at pamumulitika sa mga kalaban nila sa susunod na halalan para pabagsakin. Yan ang trabaho ng administrasyon mo, ng Senado at Kongreso. Pamumulitika at korupsyon. Hiyang-hiya naman kami sa mga balat ninyo, mga hindot kayo. Dinala mo lang kami sa korupsyon. Pera ng taong bayan napupunta sa mga bolt nyo At hindi pa tapos. Ipagmamalaki mo na mali ang sistema na nangyayari ngayon dahil sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, yung ginagawang korupsyon sa probinsya mo, sa Ilocos Norte, yung pumuputok na 61 billion na nahawakan ng Ilocos Norte sa mga proyekto kasama pang Diskaya, kagagawan din ni dating Pangulong Duterte yon. Yung nahawakan din ng anak mo na billion-billion na nasira. Nasira yung proyekto, may kasamang flood control sa Ilocos Norte. Kagagawan pa rin pala ni dating Pangulong Duterte yun dahil palpak. Palpak yung pag-i-implement. At yung budget na dinala sa Ilocos Norte na dala-dala ng anak mo. At nahandun din ang pamangkin mo na gobernador. At may kapatid ka pang senadora na taga-ron din. Isisisi pa rin nyo kay dating Pangulong Duterte dahil palpak lahat. Dahil hindi inayos ang sistema. Binago ang sistema. Ang bihira. Samantalang ang pera ng taong bayan ay nasa malaking vault ninyo Ang sisi sa dating Pangulong Duterte. Pero ang pera napupunta sa inyo. Dinideliver ang pera sa inyo ni Master Sergeant Gutesa. Mali-maletang pera. 3 times a week ang delivering. Sa inyo, Saldico, Tambaluslos, Malacanang Tapos ang sisi ng korupsyon sa dating Pangulong Duterte, pero ang delivery sa inyo, unbelievable. Yan ang dapat pong hugutin sa Malacanang, mga kabayan. Yan pala ang dapat hindi na pagtagalin na Pangulo ng bansa mga kababayan. Matindi po ito. Matindi po ang karga-karga nito sa ulo,
mga kabayan. Ibang klase. Mga kabayan, mapagtanggol lang at mapagtakpan ang korupsyon at kapalpakan niya. Isisisi pala kay dating Pangulong Duterte sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kabayan sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok po, at sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, malagi po natin isama sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At syempre po, magdasal din po tayo na tayo po'y maingatan at mailayo po tayo sa kapahamakan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Ingat po. At kailangan na po talaga tayong magkaisa, mga kabayan. Pagka nagpatuloy pa po ang ganitong sistema ng utak ng presidente ng bansa, mga kabayan, hindi lang po sa basurahan mapupunta ang ating bansa. Baka po lubog pa tayo sa kumunoy at sa utang, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po. Paalam. Bye-bye.